Welcome to another episode of Mark Education Series wherein tinuturuan natin ang mga teachers on how to use AI tools in order for them na mas mapadali ang trabaho bilang teacher. For this episode, ang ituturo natin ay kung paano gumamit ng School AI. So, ang School AI is another tool na kapaki-pakinabang para sa mga teacher kasi it provides the necessary tools para sa pag-accomplish ng mga trabaho ng teachers. No? So we'll start by introducing the tools. So makita nyo rito, no, again, para ma-access nga pala ito, you can just simply go to schoolai.com. Yan. So makita nyo, now for School AI, there are 20 tools that teachers can use for free. And nakikita natin, no? So meron niyang lesson planning, worksheet, multiple choice, build your own, and so on and so forth. There are 20 tools, no? So far, with my experience with School AI, nung nagagamit ko itong mga tools na ito, ng libre, wala naman ako nagiging problema with regards to the limit of generation. So, I can safely assume na for teachers, we can use these tools for free at walang problema with the numbers of generation that you can create. Now, of course, sa series na ito, nakapag-introduce na ako ng several AI tools na pwede gamitin ng teachers. Now, I want you to consider School AI. No? Again, there are 20 tools here, but I will not be discussing everything. Actually, apart from 20, mamaya meron pang 30, meron pang 10 na karagdagan. No? Kasi meron pa dito, sa tools ito, meron pa tayo doon sa Discover, meron pang 10 doon na napakalaking bagay din para sa mga teachers, no? O sige, simulan natin, no? Anong isa sa mga favorite ko dito sa School AI? Ang una ay itong story word problems, no? Ano itong story word problems, no? At this point, ang ginagawa ng story word problems is it creates problems basically pag mga math and sciences, although pwede rin naman siya sa mga ibang subjects like English, Filipino, or actually any topic na subukan ko na, no, during my demonstration sa iba't ibang visit ko sa mga school, sa ibang presentation ko, nakita ko na, no. Ang kagandahan nito, yung pag-create niya ng problem, instead na halimbawa, like for example, instead of asking the student 16 times 4, i-convert niyan into story word. No? Parang ano siya, story word problem na may mga scenario kung saan pwede mag-isip yung mga bata dun sa situation. Now, the good thing about this is that it does not only create story word problems, but it also creates story word problems based on the learner's interest. No? Na-visualize ko ito sa paggamit ng teacher na, for example, yung isang klase mo, no? Siyempre, may iba't ibang interest yan. May mga mahilig sa anime, may mga mahilig sa K-drama, may mga mahilig sa music, may mga mahilig sa sports, no? This time, ang gagawin mo, gagawa ka ng story word problem para sa mga iba't ibang interest. Now, the beauty of this is that minsan, halimbawa, isa lang yung bata mo na mahilig sa fashion, yung mga damit, mga ganyan, no? Pwede mo siyang createan para dito. So, it's another form of hyper-personalization. So, ibig sabihin, at this point, yung magagawa mong story word problem ay directly nakatutok kung ano ang interest ng bata. So, i-demonstrate natin, no? Of course, you will click new. Yan. Ito na. So, pipiliin ka ng grade level, no? Pili ka ng grade level, no? Another feature ito ng School AI, no? Kung makikita nyo, yung school level ay yung grade level ay naka-checkbox. Ibig sabihin, you can click multiple school levels. Multiple grade levels. Ano to? Magandang bagay din ito for differentiation. Halimbawa, may mga bata ka na nasa grade 7 pero advanced, no? Advanced sila. Siyempre, pag grade 7 level, so most likely baka mga nasa grade 8 or grade 9 yung level nila. So pwede mong piliin yung 7, 8, 9, no? Para yung level ay pang-advance. Tapos mag-generate ka, no? Now, halimbawa, meron ka mga batang average. Siyempre, yung mga level na nasa yung mga, kumbaga sila yung mga average ang cognitive levels. Pwede mong piliin yung 7 o kaya 6. Pagsamahin mo para na doon sa level na 6 and 7. Now, what if you have students na medyo nasa developing stage? Ibig sabihin, sila ay lower than the grade level that they are in. Pwede mong piliin, for example, 3, 4, 5.
para yung adjustment ng wording, ng difficulty ng problem ay naka-base sa kanilang level. No? Again, what I like about School AI is itong differentiation na ito. Kasi minsan, ito nga hyper-personalization, no? May mga bata tayo na ang case ay nasa grade 7, pero ang reading at comprehension level ay nasa grade 2 or grade 3. We cannot say kasi yung iba dyan galing sa pandemic, ano? So, usually, sa atin, pag meron tayong batang ganon, iniiwan natin yan kasi masyadong ma-effort kapag halimbawa gumawa ka pa ng effort para sa isang bata na talagang mababa yung level. With the use of School AI, pwede natin siyang i-address. So as mentioned nga, for example, meron kang bata na nasa grade 7 pero ang kanyang reading at comprehension level ay nasa grade 2, pwede mo yung piliin. So for example, first, second, and third. At this situation, na-address natin yung mismong grade level ng bata. Hindi naiiwan ng bata. So, ito yung literal na no one left behind. Sige. So, for this ay gawin natin, for example, nasa grade 7 sila, no? Grade 7, tapos, ilagay natin sa average. So, kuha natin yung 6, 7. Yan. Then, of course, nakalagay sa kanya, no? Yan. Nakapili tayo, no? Next, sabi niya, ano ba yung topic, no? Ano bang topic na pwedeng ilagay sa grade 7? Let us say, ang topic for grade 7 ay triangles, no? Let us say, types of triangle. Types of triangles. Kunwari, yan yung topic natin, no? Yan. Tapos, number of questions, actually, pagdating sa School AI, another thing na gusto ko sa School AI, unlimited yung number of questions na pwede mong ilagay. Ilagay mo sa 100, 50, or whatnot. But, excuse me, syempre, you have to be logical about it, no? Yung number of questions, syempre, pag sobrang dami, tapos yung topic mo napaka-ikli or napakaliit, of course, you cannot blame the AI na mag-hallucinate. Kasi na-encounter ko in one of my talk in Zamboanga, no? May isang teacher ako na nagpapagawa ng 100 questions, 100 sa School AI. Tapos ang topic niya, parts of the plant. Just imagine, no? Yung topic, parts of the plant, 4 lang naman yung parts of the plant. Tapos magagawa siya ng 100. Of course, the AI can do it. Kaya naman gawin ng AI yon. But the problem is, since napakarami ng questions for a topic na very limited, of course, mag-hallucinate yan. Na ito yung aking tip para sa inyo, no? Kung magpapagawa ka ng 20-item quiz, 10-item quiz, idoble mo yung number sa 20 para ang mangyari, makakapamili ka doon sa ma-generate. Kasi 20 yung kanyang na-generate, 10 lang ang kailangan mo, pumili ka ng 10. Yung hindi mo napili, kung hindi maganda, edi tapon yon. Now, what if 20 yung na-generate, 10 yung maganda, 10 yung remaining 10 maganda pa rin, o di meron ka na ngayong item para sa mga ibang test mo, for unit test, for monthly test, at for quarterly examination. So let us say, nagpapagawa ko ng 10 item na test. Siyempre, ang gagawin ko number of questions ay 20, just to be safe. Now, ano nga yun ang topic na gusto ko para sa mga bata? Yan, nakalagay dito. No? Ito yung mga ginagawa ko pag mga sa aking mga presentation sa ibang school. Let us say K-drama. Ayan. May mga bata kasi mahilig sa drama, no? Sorry, sa drama. Sa K-drama. Na ano tong add files? Sa add files, pwede kang mag-attach ng iyong mga references, no? Kagandahan na nag-a-attach ng references is that syempre, yung questions manggagaling lamang doon sa iyong references. No? Halimbawa, yung references mo ay meron ng mga definition, doon nag-iikot yan, no? Sa kumbaga, mako-contextualize natin yung mga question based on the text na in-upload mo. Maganda rin kung makapag-add ka ng learning objectives so that the questions will adjust to the type or to the learning objectives. For example, understand yung learning objectives mo. So yung question, magiging in a form of understand. No, nakuha niyo yun. But of course, sa example na to, wala naman akong ganon. So, hayaan ko lang siya. By the way, ito yung add files, no? Click mo yan. Pag-click mo yung add files, if you have something like na pwedeng i-add, so makikita nyo, meron yung my device. These are the file, you can search for files in your devices. Pwede mo siyang i-upload. By the way, ang maximum size ng iyong file will be 10 MB, no? Now, kung halimbawa medyo malaki-laki yung file, I suggest tanggalin niyo yung mga pictures para lumiit yung file, no? I-convert sa PDF. Tapos, kung malaki pa rin sa 10 MB, paliitin niyo yung font size. Bawasan niyo ng mga colors.
para sumakto ng 10 MB. There are different ways, no? There are several ways on how to reduce the file size para lang siya magkasya. So again, it can come from your device, from Google Drive, from Dropbox, from Box, from OneDrive, and pwede rin link. Ano po yung link? Pag click mo yung link, pwede siyang website, pwede siyang YouTube. No? Sige, pakita na nga natin, no? So hanap ako sa internet ngayon sa YouTube. Hanap ako sa YouTube ng topic na types of triangles. Sige, hanap mo tayo, no? Para lang para just demonstration. Types of triangles. Yan. Good. Sige, hanap tayo. Kunwari ito, no? Yan. Hindi ko na papanoorin, ha. Kunwari, will assume na pinanood ko na. So, i-copy ko ito ngayon. Yung nakagandahan pag link at saka pag website saka YouTube, wala namang limitation kung gaano kahaba yung video. You go back to your to your School AI, i-paste po natin dito yung ating URL o yung address, no? Then import. Again, now, kagandahan nito, no, dahil may na-touch tayo, so ang mangyayari, magiging reference ito ngayon ng ating mga ma-generate. Okay, so okay, I think it's good. Upload one file na ako. Okay, it's already uploading now. Okay, now once complete, you just click done. And as you can see, it's already attached now in your attachment. Then, let us click create. Okay. It will only take a second. No? 5 seconds. Yan. So, makita nyo, ayan, nakagawa na siya ng 20, I believe 20 na to. No? Nakagawa na siya ng 20 questions about the type of triangle. Ayan, 20, no? Ayan. What exciting about this is that, of course, na nakakatuwa dito sa School AI, meron na siyang instruction. And teacher, by the way pwede po na siyang i-export diretso. You don't have to worry about copy-pasting or pwede na po siyang direktang export. Na pwede mo siyang i-export directly sa Google Classroom, as Google Docs, as Microsoft Word file, or a PDF file. So again, pwede mo nang i-export ng diretso, no? Now again, meron siyang instructions, you don't have to worry about the instruction. Sabi nga dito, read each K-drama inspired word problem and answer the question about the type of triangle described. For each problem, write whether the triangle is equilateral, isosceles, scalene, acute, obtuse, or right. Some triangles may fit more than one description. Write all that apply. So nakita nyo, no? Hindi natin problema ngayon yung instruction. Okay, no? Yan. But again, kung titingnan nyo, naka-base siya doon sa YouTube video na pinakita ko. No, na in-extract natin, no? Now, let's look at the question. Okay. In the hit K-drama School of Dreams, Minho decorates his notebook with a triangle where all three sides measure 5 cm. What type of triangle did Minho use? Kung mapansin nyo, yung context ng ating question ay naka-base doon sa isang K-drama na popular ngayon, yung School of Dreams. At binanggit yung character na si Minho. Ang nakakatuwa, yung bata makaka-relate dito kasi familiar siya doon sa K-drama series at yung character na si Minho. Tama? At ang the same time, na-relate niya yung question. Now, let's look at number 2. Sujin and Ji-hoon are designing a stage for their school festival. The base is 7 meters and the two other sides are each 7 meters. What type of triangle forms the base of their stage? So makapapansin nyo, again, binanggit si Sujin at si Ji-hoon who are characters in a particular K-drama. Let's look at number 3. In Love in Geometry Class, Hyejin. Hindi kasi ako masyadong familiar with K-drama. No? Ito pa rin yung kagandahan, no? Teachers, kung hindi kayo familiar doon sa mga interest ng bata, at least ito gagawin niya, no? Gagawin niya. So, syempre, kung magpapamiliarize tayo doon sa mga interest ng bata, kakain ng oras natin. Pero ito na yon. Tama? So, yan. In Love Geometry Class, no, binanggit yung K-drama, sikat din po yan ngayon. Tapos yung character na si Hyejin. So makikita nyo yung question ay nakakontextualize sa K-drama and it talks about the type of triangle. And there are 20 of each. Now, 20 questions. Yan. Okay, good. No, tama. No, yan. So pasensya na kung nagkamali ako sa grade level, hindi rin ako particular. Sinubukan lang natin, no? Subukan natin isa pa uli. Sir,
ito ba ay nagtatagalog? Nagtatagalog daw ba yung school AI? Kasi baka naman hindi nagtatagalog, so ang magbe-benefit lang nito ay yung mga subjects na ang medium ay English. Good news po mga teachers, no? Ito po ay nakakapag-Tagalog, no? So, tayo dito. Balik tayo ulit sa story word problem. Ayan. Story word problem, no? O, gawa ulit tayo. Click new. Okay, let us say, ang topic natin kunwari ay tungkol sa pandiwa, no? Again, pasensya na, hindi ko alam yung grade level, huhulaan ko lang. So, halimbawa, grade 7 uli, so 6-7 tayo uli, yan. Tapos, ang topic natin ay mga uri ng pandiwa. Okay, now, paano mo siya mapupwersang mag-Tagalog? Okay, gawa ka ng prompt, naka-enclose, open in parenthesis, o kaya pwede mo i-hyphen na lang. Okay, lagay mo. Although ang ating prompt ay English pa rin, no? The questions should be stated in Tagalog. Yan. Sabi mo, pinupwersa mo siya na mag-Tagalog, no? Again, sa number question, discuss ko na yan, no? Kung 10 item, doblehin mo lang, gawin mong 20. Subukan naman natin, ang topic ay anime, no? Anime naman. Siyempre, yung mga bata mahilig din sa anime. So again, if you can attach file, that will be good, no? Yung standards kasi, ano yan, mga US standards. So far, wala pa ako nakitang Philippine standards na nakakonect dyan, no? Ang nakakonect dyan ay mga US standards or European standards. So, hindi natin nilalagyan yan. So, let's create. Again, just for the sake of demonstration, ha? So, let's create. Hintayin lang natin. Of course, habang naghihintay, my dear teachers, huwag niyo pong kakalimutan yung 80%, 20% rule. Anong ibig sabihin nun? 80% gagawin ng AI yung paggawa ng mga questions, maghanap ng references, mag-relate sa interest ng bata, gagawin po ng AI yon. Ano po ang trabaho ng teacher sa 20%? Ang teacher po sa 20%, kailangan mong basahin yung mga tanong, i-verify, i-validate mo yung mga tanong, at i-revise kung kinakailangan. Ayan, nabuo na po yung ating tanong. Successfully, teka lang po. Ayan, kung makikita nyo po, ito po ngayon ay nakatagalog, no? Nakita nyo, mga story word problems, mga uri ng pandiwa, anime edition. Yan, may grade level din siya, at meron din siyang instruksyon. Basahin ang bawat kwento at sagutin ang bawat tanong tungkol sa uri ng pandiwang ginamit. Piliin kung ang pandiwa ay palipat, katawanin, o kusa, banghay. Pasensya na, hindi na ako familiar sa topic, so hindi ko rin ma-judge yan. So again, maganda kung meron kayong references. Kasi baka ang lumabas ay hindi naman tumatama sa inyong topic, magiging problema natin. Especially kung ang inyong school ay gumagamit ng reference. Kasi baka magreklamo yung magulang, bakit iba yung tanong mo doon sa definition sa libro. So maganda mag-attach tayo ng mga, gumawa tayo ng mga attachment. No? Okay, let's look at the question number 1. Again, ang purpose naman ito ay to demonstrate lang. So syempre pag teacher naman kayo, i-modify nyo naman ito. At gagawa nyo ng paraan na maging contextualize sa inyong klase. So again, so makikita mo, no? First question, si Naruto ay tumakbo ng mabilis papunta sa kanilang tahanan matapos ang isang matinding laban. Tanong, anong uri ng pandiwang tumakbo? Yan, nakita nyo? Ang question is about Naruto. Si Naruto ay isang sikat na anime character sa Naruto Shippuden, no? Yan. Alam namang bata, they're particular with it. Ako, kahit ako, particular ako kay Naruto kasi lumaki ako na nanonood ng Naruto, no? Sunod, ito, baka pwedeng palitan mo kasi may term siyang pinatay. So, pwede mong itanggalin yan. Kasi medyo hindi maganda yung term na pinatay sa mga bata. So, ayan, eliminate mo yan. Sunod, nagbasa si Sakura ng manga sa kanilang silid-aklatan. Sa mga ibang bata, baka hindi alam yung term ng manga, pwede mong palitan ng libro. Yan, pwede mo kayang palitan ng libro tapos may title, no? Kung mo-modify, dyan tayo papasok yung 20%. Anong uri ng pandiwang nagbasa? Ayun. Ibinigay ni Deku ang kanyang notebook kay Bakugo. So automatic, itong mga terms na ito ay alam ng mga bata. Umiiyak si Tanjiro dahil naalala niya ang kanyang pamilya. Tanong, ano ang uri ng pandiwang umiiyak? So again, no, successfully we're able to create story word problems that are based on the interest of the learners. Ano nakakatuwa dito, no? Pag nagawa natin ito, so nakikita ko na ang isang classroom wherein kapag tayo ay magpapa-assessment, instead of having set A at set B,
Teacher, alam na ng mga bata kung kanino mangungopia pag set A, set B. Ang gagawin natin ay ito na. Story word problems using school AI. So, gagawin mo ngayon, sa unang araw ng pasukan, alamin mo ang kanilang mga interest. No? Para, pagdating ng story word, pagdating ng exam, o sabihin mo, okay, sino sa inyo ang mahilig sa anime? O ibibigay mo yung set na pang-anime. Sino sa inyo ang mahilig sa K-drama? Ibibigay mo yung pang K-drama. Sino sa inyo ang mahilig sa music? O, ibigay mo yung pang music. Tama? This is now hyper-personalization. Now, based on interest. And as pinakita ko naman kanina, bukod sa interest, kaya mo rin itong ilagay sa level. No, yung level ng cognitive level ng bata. No? I mean, kung tayong teacher nang gagawa nito, it will take us some time. No? It will take a lot of space in our cognitive. No? Kasi, ang tagal natin itong gagawin. Pero with the use of AI, so nakita nyo naman, nakakagawa siya ng mga tanong based on this. So, okay ba yun? Okay, so proceed tayo, no? Now, that's only one tool pa lang, ha? Isang tool pa lang tayo. No? Let's proceed to other tools, no? Ito, how about leveler, no? Yung leveler is another tool na makakatulong kay teacher. Anong ginagawa ng leveler? Yung leveler, if the text is too difficult for the learners to comprehend, medyo malalim yung definition, especially kung gumagamit tayo ng libro. Pag gumagamit tayo ng libro, ang mga definition dyan ay naka-base doon sa grade level. So for example, pang grade 9 yung libro, ang mga definitions, no, ang vocabulary, ang grammatical structure, yung paraan ng pagkaka-state ng definition ay syempre naka-base doon sa grade level. Now, anong ginagawa ng text leveler? It will give chance doon sa mga bata na medyo hirap na mag-understand ng definition. So, parang ginagawa nito, ibinababa niya o nile-level niya yung definition doon sa level ng mga bata. As mentioned nga kanina, no, it is possible na may estudyante ka na currently nasa grade 9, pero ang kanyang reading level o comprehension ay nasa mas lower level. Makakatulong dito yung text leveler, no? Okay, click tayo ng new. Nagawa tayo niya, no? New. Okay. So, maganda, ipapaste mo dito yung original text, no? Kung yan ay galing sa libro, o i-type mo na lang yung original text, no? O kaya ay, kung yan ay ano, subukan natin, no? Hanap tayo ng definition sa internet, no? Again, ano lang to, for demonstration purposes. Halimbawa, ano ba ang definition ng photosynthesis? Hanap ako ng definition ng photosynthesis sa internet, ha? Okay, yan. Sabi sa internet, photosynthesis is the process by which plants, algae, and some bacteria convert light energy from the sun into chemical energy. By utilizing water, carbon dioxide, and sunlight, these organisms create glucose for food and release oxygen as a byproduct, serving as the foundation of Earth's food web. Now, medyo, baka yung bata medyo nahihirapan sa definition, baka medyo heavy para sa kanya to. So, ang gawin natin, teachers, kopyahin po natin yung definition. Kopyahin natin. Kunwari, ito yung nasa libro, o kaya ito yung nasa text na pin-provide mo. So, balik tayo ngayon kay School AI, kay Text Leveler. I-paste po natin yung text. Now, pipiliin natin ngayon yung grade level. As mentioned, sabi ko, baka nasa grade 7 siya, o sabi, grade 9, no? Pero ang kanyang reading and comprehension level ay nasa lower level, let's say, grade 5 and 6. Okay, so let's get create. So, ang gagawin niya, ile-level niya yung ating text, no? Ayan na. So, ito na yung bagong simplified text for 5th and 6th grade, no? Sabi niya, photosynthesis is how plants, algae, and some bacteria make their own food. Kung makita nyo, yung vocabulary, biglang nagbaba agad. Tama? They use sunlight, water, and carbon dioxide from air to create a type of sugar called glucose. So, makita nyo rin yung kanyang pag-i-state ng mga definition, ng mga idea, hindi rin basta-basta, no? Parang medyo may mga pasakalye para mas maging mababaw yung definition, no? Hindi naman mababaw, kumbaga parang mas friendly dun sa level ng bata. Which they use for energy. While making glucose, they also produce oxygen which goes into the air. Photosynthesis is important because it helps give food, oxygen to many living things on Earth. Sige, balikan nga natin yung definition para tingnan mo. Yan, ito medyo heavy. No, medyo heavy. Tama? Yan, may mga word na convert,
utilize, tama, no? May mga ganyang word. May mga word na foundations, may mga word na byproduct, na baka to some levels medyo alien yung mga word na yan sa kanila. With the use of text leveler, ang kagandahan, nawala na yung mga word na yon. Naging simplified for them. Ano? Some teachers might look at it na parang, sir, parang binibaby naman natin yung mga bata. Sa akin ito ay personal principle po ito sa education. I would rather baby the kid. Na mas okay sa akin na babyhin ko yung bata kaysa naman iwan ko siya. No? Kaysa hayaan ko siya na bigyan ko siya ng dilema na hindi niya talaga maintindihan. No, buti sana kung may magtuturo sa kanya, kung may mag-o-offer sa kanya na ipaintindi. No, kung halimbawa pag-uwi niya sa bahay, pwede niya ipaturo sa nanay niya, sa tatay o kaya sa ate or kuya. Pero paano kung hindi? Ano mangyayari? Magiging dilema lang ito sa bata. Tama? Pero dito, at this point, tinulungan natin yung bata. Sa akin, bahala kayo kung paano nyo ito itatanggapin. Pero sa akin, this is a personal principle na I would rather have this na naramdam ko, natulungan ko yung bata, na i-level ko yung text para sa kanya. Kumbaga, nakakasabay siya. Nakakasabay siya. In a way naman, ang tawag dito ay differentiation. Di ba? Yung content, pwede mong i-adjust. Hindi naman ito violation of the rules. No? Tama. Kasama nito yung prayer na siguro ngayon nag-a-adjust tayo, pero sooner or later makaka-adjust siya on his own. No, ganyan sa no. Okay ba tayo doon sa sa leveler? No, malaking tulong ito sa teacher. Kasi yung leveler, kung ito ay walang ganitong tools, ikaw ang gagawa nito para sa mga bata. Pero ito, ayan. Pero again, teacher again, balik tayo sa 80-20 rules. Hindi naman pwedeng i-copy-paste mo na lang ito at ibigay sa bata. Basahin mo rin. Kasi baka masisimplify mo pa. Na-simplify ni text leveler, ni school AI, baka naman kayong pang i-simplify. Tama, no? Ayan. So again, I'll move on to another tool, no? Ayan. Yan, nakita nyo, yan. Maganda, no? Ang dami-dami niya, no? Ang dami-dami niya. But sir, again, mga ma'am, sir, pasensya na. Hindi ko ituturo ito lahat kasi hindi kaya ng time ko, no? Ayan, next. Ano pa? Kaya ba niyang gumawa ng multiple choice quiz? Yes, kaya niya pong gumawa ng multiple choice quiz. No, then let's create new. No, sir, bakit kailangan pati yung multiple choice quiz ay pwede mong pagawa sa teacher? Mahirap kasi gumawa ng multiple choice quiz para sa mga teachers, no? Mahirap magawa ng test in general. No, again, this is another task na idadagdag natin sa trabaho nating mga teacher. No, I mean, we have to admit na there are certain aspects of teaching na medyo mahina tayo o hindi tayo nag-excel. No? Kung nag-excel tayo, di maganda kasi we will be able to create very good questions, challenging questions for our learners. Paano kung hindi? So magpatulong tayo sa AI, no? Patulong tayo, no? Halimbawa, ang topic natin, let us say, sige, tuloy lang natin yung topic kanina. Types of triangle. Yan, types of triangles. Again, teachers, nagtatagalog po siya. Lagyan nyo lang ng open and close parenthesis. Sabihin nyo, write the questions in Tagalog at magtatagalog po siya. No? Types of triangle, lagay mo lang dito ng instruction, make the questions HOTS. Yan. Para automatic, naka-higher order yung kanyang, naka-higher order thinking skills yung kanyang questions. Pwede mo rin lagay na, if you want to contextualize it, pwede mong contextualize. Ako ginagawa ko yung contextualize Bakit? Kasi ang kagandahan ng contextualize, na ipopromote mo yung context ng bata kung nasaan siya. Tama? Especially kung siya ay Pilipino, syempre, magiging proud siya bilang Pilipino. May mga bagay na hindi niya alam tungkol sa lugar niya, kung saan siya nakatira, na malalaman niya. Pag kinong-textualize kasi natin, yung mga questions nakabase doon sa mga lugar, mga tao, at mga pangyayari na nakalagay sa context. Halimbawa, contextualize in the city of, lagyan natin Zamboanga. Yan. No, para ma-promote natin yung culture ng Zamboanga. Number of questions, ituro ko na yan. Kung 10 yan, sa gawin yung 20. Yan. Grade level. So again, nakita nyo, naka-checkbox na naman siya. Ibig sabihin, pwede kang gumawa ngayon ng multiple assessment, no? Yung isang version mo pang advanced, yung isang version mo pang average, yung isang version mo pang developing. Tama? Let us say, ito ay, hindi ako particular sa topic talagang for demonstration lang ito. Kung ito ay for grade 7, so subukan nating adjustan
doon sa level ng developing. Sa grade 7 siya, bigyan mo siya ng 4, 5, 6. Let us assume yun yung level na nakikita mo. Hindi pa siya pasok sa level ng 7. No? Sige, 4, 5 na lang. Kasi yung 6 medyo malapit sa 7. 4, 5. Again, may attachment ha, teachers. Mas maganda kung may attachment kayo, no, para yung mga questions ay nakabase sa inyong reference. Sa ngayon kasi, since wala akong reference, magiging rogue, magiging wild yung aking questionnaire. Tama naman yung magiging tanong, pero lahat ng definitions, lahat ng mga systems, hahanapin niya sa internet. So, let's click create. Ayan na. Ayan, nagki-create na siya ngayon ng questions. Ayan. Sige, hintay lang natin matapos ha. Kasi minsan pag inabala din natin, ano rin siya, na yan, nakita nyo. So, nagawa na siya ng 20 questions. Again, teachers, ulitin ko ha, lahat ito ay pwede nyo pong i-export. Hindi nyo kailangan problemahin yung pag-paste. No, pwede nyo i-export yan. Okay, again, nakakatuwa, teachers. Meron po siyang instruction uli. No, lahat ng generate ng instruction, hindi natin problema yung instruction. No, nakakatuwa ito. So, teacher, again, based on the 80-20 rule, you can modify this. No, pwede nyo siyang i-modify. Now, look at the questions. No? Sabi niya sa questions, during the Regatta Festival in Zamboanga, sailboats are decorated with colorful sails shaped like triangles. If a sail has all three sides of different lengths, what type of triangle is it? May option siya na A, B, C, D. Tama, and as you can see, ang pinopromote niya ay yung mga sailboats ng Zamboanga. Tama, no? Meron pa siyang example. The roof of a new bahay kubo or nipa hut in Zamboanga is built with two sides slanting equally at the base resting on the ground. Kasi yung bahay kubo sa Zamboanga, hindi yan katulad ng bahay kubo sa Luzon. Iba yung kanilang bahay kubo, medyo iba yung itsura. So yan, which triangle base describe the shape of the roof from the front view? So makikita nyo, napakaganda ng question. Yung question naka-hats, yung question naka-contextualize, at yung questions ay naka-base doon sa topic. Tama? Sabi ko nga, napakaganda kung nag-attach pa tayo ng references, edi perfect na yung magagawa, no? Very perfect na. So, napakaganda niya. No, ito pa. A street artist in Paseo del Mar. I believe Paseo del Mar is one of the popular places in Zamboanga. Tama? So, nakita nyo, no? Pinopromote niya yung culture ng Zamboanga. So, napakalaking tulong ito sa ating mga teachers. Tama ba? No? Ayan. At nakakatuwa, teachers, may answer key na. No, you don't have to answer it. Meron na siyang sagot. Please be reminded na AI is not perfect, no? Possible magkamali rin siya. Kaya nga yung mga teacher, trabaho ng mga teacher na mag-validate, mag-verify, mag-revise, mag-review kung kinakailangan. At kailangan naman talaga yung mga process na yon. I mean, maliit na trabaho na yung 20% as compared do sa laki ng ginhawa na naibigay sa atin ng pag-generate ng 80%. Tama ba? Okay, so yan, no? Nakailang tools na tayo. So again, teacher, I would like to extend my apologies because I cannot discuss everything. Sige, ipakita natin yung worksheet. Yan, worksheet tayo. Sige, gusto ko rin itong worksheet no? Makakagawa naman siya ng worksheet. No? Yan, sige. Okay nyo? I-type natin yung topic. Pang-uri. Yan, pang-uri. Tama, Pilipino naman. Lagay mo, instructions and questions should be in Tagalog. Yan. Sir, bakit hindi Filipino kundi Tagalog? Kasi nagbubuholano din siya, nagwawaray din siya. So, very particular siya sa term na Tagalog. So, kailangan talaga Tagalog. Now, grade level, hindi ko na kailangan explain to. Okay, na bahala. Let us say, yung grade level niya ay 7. Okay, 7, 8. Meron kasing advanced na kunwari. Then, add files again. Kung merong add files, okay. Kung wala naman. Then, let's choose create. Nakita nyo, na segundo lang ay inaabot sa akin ng seconds lang. Nakakagawa na ako ng mga ganon. Ayan na, meron na tayo. Ayan, nakagawa na tayo. Ayan. Okay, yun, nakita nyo, nakagawa siya. There are 20 items. Again, may panuto tayo ha, panuto. Siya na ang gumawa ng panuto, no? Now, multiple choice ang questions niya. Hindi ko kasi nilagay na hats, kaya dapat nilagyan ko sana ng hats. I missed that, pero sana kayo lagyan niyo ng hats. Now, what I like about this is a worksheet. Pwede mo nang i-diretsong i-print after editing, no?
Now, nakita nyo, meron siyang bahagi 1 or part 1, multiple choice. Part 2, pagsulat ng sagot. No, kumbaga parang ano to, identification. Part 3, pagbuo ng pangungusap. Yan, sabi niya, gumawa ng isang pangungusap gamit ang sumusunod na pang-uri. No, bahagi D, pagsusuri. Yan, yan siya pagsusuri, no? Inaalam kung siya ba ay panlarawan, pamilang, or pantangi. Yan, kumpleto na. Na-imagine nyo, in a matter of, I believe, inabot ako ng less than 5 seconds no, para matapos ito. But I was able to create 4 parts of a worksheet. No, laking tulong ito. Now, kagandahan, nakita nyo, it only took me less than 5 seconds. Pagpalagay na nating inabot tayo ng 10 minutes kasama yung review tsaka revision. O pagpalagay na 20 minutes, no? No? Sa ordinary pamamaraan natin, ang nangyayari dito, isang worksheet, inaabot tayo ng 1 oras. No? 60 minutes. Pero dito, yung 60 minutes natin, yes, nakakagawa ka ng assessment. Pero 3 levels na. Meron ka ng nakapang-developing, meron ka ng pang-average, at meron ka pang pang-advance. So therefore, nagagawa mong i-cater yung different type of learners in our classroom. At kung meron ka pang bata na mas mababa sa developing, ibig sabihin yung kanyang level talagang nasa high school na pero elementary pa rin siya. Huwag mo na siyang iwan, teacher. Gawan mo na ng sarili niyang worksheet. No? Anong kagandahan? Matutuwa ang bata kasi makakasabay siya. Di ba ang hirap kasi sa bata na ang hirap sa mga learners na may topic ka, tapos hindi niya na-gets, tapos kinabukasan, may topic ka na naman, hindi niya nga na-gets yung kahapon, tapos ngayon dadagdagan mo lang. Mga ma'am and sir, meron po tayong term na uso ngayon, tinatawag na learned helplessness. Anong ibig sabihin yan? Sa dami ng kabiguan na dinanas niya, no, sa pag-take ng test, karamihan ng test, majority bagsak siya. Magkakaroon siya ng feeling to the point na hindi pa niya nakikita yung assessment, alam niya na bagsak siya. So ito makakatulong para doon. Kumbaga ma-uplift natin yung bata, may empower natin, makakapagdagdag tayo ng confidence sa kanya. In a way kasi ni-level natin. So yan po no, for now yan po muna. Although meron pa akong isa pang part nito, ito naman ay tungkol sa paggamit ng space, ng discover at saka ng dot. No? So for now, thank you very much. No, I hope to see you in another series. Thank you very much. Good day everyone.